Kasunod ng pagdedeklarang labag sa saligang batas ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program, umugo ang panawagan ng pagre-resign ni Budget Secretary Butch Abad. Si Pangulo Aquino naman, posible raw maharap sa reklamong impeachment. Narito ang report. After the conviction of Chief Justice Renato Corona, way back May of 2012, those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million pesos. Saan galing ang pondo? Pinasaringan ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech Setyembre noong nakaraang taon ang Administrasyong Aquino dahil sa umunoy panunuhol nito sa ilang senador kapalit ng pag-convict kay dating Chief Justice Renato Corona. Inamin naman kinalaunan ng Malacanang na nagbigay nga ito ng tigli 50 milyong pisong pondo sa ilang senador. Pero hindi raw ito galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, kundi mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi rin daw yun suhol para manipulahin ang boto ng mga senador sa Corona impeachment trial. Dahil naungkat ang issue ng DAP, may mga naghahain ng petisyon noon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad nito. Binansagan pa ito ng ilan bilang pork barrel umano ng Pangulo. At kahapon nga, idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang ilang bahagi ng DAP. Sa ilalim ng DAP, kukuha ng pondo ang gobyerno mula sa savings o natipid na mga ahensya para pabilisin ang paggasto sa mga proyekto kahit wala sa national budget. Ayon sa mga maestrado, illegal daw na ideklarang savings ang mga di pa nagagalaw na pondo gayong di pa naman natatapos ang taon. Mali rin daw ang paglalaan ng pondo ng Malacanang sa mga tanggapang di naman saklaw ng ehekutibo. Dahil sa desisyong ito ng Korte Suprema, may mga nananawagang pababain sa pwesto ang Pangulo, pati na rin si Budget Secretary Butch Abad. Lahat tayo ngayon ay na-hold up at ang pinakamalaking hold upper natin ay mismo yung presidente natin sa pamamagitan ng 142 billion na DAP. Hindi pa natin ibibilang dyan yung PSF o yung Presidential Social Fund. So itong ino-hold up sa atin ay ito yung kinukurakat ng ating gobyerno na galing sa buwis ng taong bayan. Ang Malacanang naman, tumanggi munang magkomento hanggat di pa nito nababasa ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Para sa Unang Balita, Athena Imperial reporting.